hindi na natin kailangan improve ang sarili natin because I believe, dito po sa Bohol, nako, isa yan sa mga top BCO natin, Bohol, isa sa mga top distributors ng AIM Global nandito sa Bohol, and naniniwala ako, dito, wala tayong kalaban. Ang pinakamaingay na networking company lang dito, walang iba kundi Alliance in Motion Global. Lalo na ngayon, because at the rate that we are going right now, I've asked Elnie earlier, ang nakakakotse na po pala sa buong Bohol na AIM Global ay 20 distributors ang nakabili na ng sasakyan dito. And counting. And naniniwala ako, dadami pa yon kasi marami sa inyo dito magkakaroon ng kotse dito sa Bohol. Panahon lang yon. So, mga kaibigan, we remain very strong. We happen to be the largest networking right now in the Philippines. We're expanding globally. Nasa momentum stage tayo. And in any networking company, ang pinakamasarap na stage para sumama, walang iba kundi yung momentum stage. Kasi sa momentum stage, sumali ka lang, madadala ka ng bulusok. Tignan nyo. Halimbawa, pag may big OPP. Pag may big OPP, ganito karaming tao, magdala ka. Hindi pa nakaka-attend ng seminar, uupo pa lang yung recruit mo. Ano sasabihin? Ano kaya nandito? Ang daming tao. Siguro may maganda rito. Tama ba? Yun yung meron ng AIM Global ngayon. Magdadala ka pa lang ng prospect, half convinced na sa dami ng tao. Subukan nyo nagsisimulang kumpanya. Nilalangaw. Pagdala mo ng recruit mo, walang katao-tao. Nakuha niyo ibig sabihin, mas madaling magpalaki ng grupo pag isang networking company, malaki na. Kasi nadadala ka nung agos. Parang wave lang yan parang tsunami. Parang tidal wave ba? Basta tumayo ka lang, madadala ka ng agos. So sa negosyo natin ngayon, ang gagawin nyo lang, magdala ka lang ng magdala. Sa dami ng may resulta, magtututuro ka ng kotse, diba, ipa-aim mo sa mga Millionaires Club, ipa-meeting after meeting mo sa mga leaders. Pag-uwi ng prospect mo, buwang Ang dami niya nakita tama? Pag bago isang kumpanya, may example na, wala pa. Sasabihin niya, yaman tayo dito, pag tinanong ng prospect, may mayaman na ba? Wala na, pero magkakaroon pa lang. Yun ang danger sa mga bagong kumpanya. Hindi ka tulad dito pag nagdala ka. May mayaman na ba dito sa AIM Global? Oo, meron na. Ipagtuturo mo lang yung mga sakyan na nasa labas dito, no? Alam na agad na mayroon ng yumaman sa AIM Global. Clear ba yun? Yes. Number 2, believe in the products. Wala pong shortcut dito. The only way to believe in the products is to use the product. Walang shortcut dyan. Believe me, ikaw professional networker ka, maniwala ka, dapat natikman mo lahat ng produkto mo. Alam mo, believe ako sa mga magagaling sa products. Alam mo kung sino? Yung mga nagtitinda ng DVD. Pag pumunta ka sa halimbawa, binibenta ka ng DVD. Ang dami mga binibentang DVD, di ba? Pag tinanong mo yung nagbebenta, maganda ba ito? Ikukwento sa'yo. Sir, ako napakaganda niya. Si ganito, bida, bla 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 bla. May tinuro ka na naman. Eto, maganda. Ako, sir, napakaganda niya. Ganito, bla. Ituro mo lahat. Napanood niya lahat. Ano? Dapat lang ba na napanood niya lahat? Dapat lang ba? Oo naman. Dapat niyang napanood lahat kasi pag sa customer nagtanong, alam niya yung story, alam niya bida. Subukan mong bumili sa DVD na nagbebenta. Maganda ba to? Sabihin sa'yo, hindi ko alam sir, hindi ko napanood. Pili ka na naman. Ito maganda, sabi na naman niya, hindi ko alam sir, hindi ko pa pinanonood. Gaganahan kang bumili. Gusto mo sabihin sa kanya, magsara ka na nga, hindi ka pa lang. Tama ba? Ganito rin dito, dapat alam niyo yung product niyo. Dapat nagamit niyo. Dapat example ka ng produkto. Mamaya niya, nagbebenta ka ng perfect white o white light, ikaw mismo ang itim. Pinenta na, naka-sleeveless ka pa, Pili ka itong white light, nakakita, kilikili mo itim. Pero may solusyon doon, may solusyon. Pag ano ba, binenta mo white light, ang itim ng kilikili mo. Sabi sa inyong customer, ba't ikaw ang itim ng kilikili mo? Sabi mo sa kanya ganito, sige kapag hindi mo ginamit to, ganito mangyayari sa Lusot. Ayun talaga. Ganda ng mga produkto natin, kukwentuhan ko kayo, Yung top BCO natin, pag sabing top BCO, yan po yung pinakamagandang, yan ang pinakamagandang benta, pero pag sabing top BCO, yan po yung pinili ng mga distributor sa buong Pilipinas, pinagboto-botohan nila
na itong BCO na to yung pinaka-friendly, pinaka-maganda yung itsura, not necessarily sales-wise. So, ang nanalong top BCO last year, yung Binyan BCO. So, nandun po ako, first time ko, a few weeks ago. Pinuntahan ko yung BCO. Napakaganda naman talaga. Napaka-friendly po nung may-ari. At napaka-accommodating ng ambience. Ngayon ito nakakagulat. Yung BCO operator, si Mr. and Mrs. Ramos, no? Si Tita Judy at saka si Tito Ed, mga mayaman na po. Bakit mayaman? Yung Tito Ed, contractor po siya ng Catholic churches. Yung nagtatayo ng church, yun ang negosyo. For so many years, yung negosyo. So may kaya na. May pera na. Ang anak, nag-aaral sa Ateneo. Hindi ka makakapagpaaral ng bata sa Ateneo pag wala kang pera. Ito malupit. Ang course pa ng anak nila, law. So may kaya talaga. Ang daming sasakyan, etc. So na-intriga. Bakit nag-game global to? O paano ito na-recruit? Tanong-tanong ako. Sabi ko, sino po naka-recruit sa inyo? Ito ang kwento. Ang naka-recruit sa kanya, alam niyo kung sino? Karpentero. Paano nangyari? Kwento. Ito pa lang si Mr. Ed Ramos, siyempre sa bahay. May garden sila. Nagpagawa ng kubo. Bahay kubo ba? Yung kabahay kubo na pang garden, pwede kang mag-relax doon, pwede kayong kumain na family doon. Yung maliit lang. Guess what? Yung karpentero na gumagawa ng bahay kubo, distributor ng Amy Globales. So, sabi niya, ang pangalan ng karpentero si JR. In-interview ko, paano mo na-recruit yan? Sabi niya sa akin, sir, yun nga, nung pumasok ako sa bahay niya, ang ganda ng bahay, second floor, daming kotse. Sa loob-loob ko, ako hindi ko na marirecruit to, mayaman na. Pero sir, may dala akong product. So, binentahan ko na lang para kumita ko. Kasi hindi ko na marirecruit eh. Yung pala, all the while, nilakasan niya yung loob niya magbenta. Hindi niya alam, ito palang lalaki, yung contractor, may sakit, diabetic. For 5 years, tuwing gabi, 5 beses bumabangon sa gabi para lang umito. Pag nagda-drive, at nakaramdam na iihi na siya, kailangan niya mag-stop kaagad within 3 to 5 minutes. Otherwise, iihi siya sa salawan. Binentahan ng Complete, binentahan ng Restore Life, tsaka College. Binentahan. Yung mama, sabi niya, wala na mawawala, tsaka baka makatulong sa sakit ko. Binili. After 1 month, gumaling yung lalaki. Gumaling. Okay, nung kwento. Nung gumaling, para makakuha ng discount, kasi ang ganda ng product eh. Yung asawa niya, meron namang parang pag nagkakaroon daw, si Tita Judy, pag nagkakaroon, nagme-mens, nagkakalagnat, tsaka nahihilo. By taking the Complete, nawala. Sabi nila, ang ganda ng product na to. Ngayon, ang ginawa, paano kami magkaka-discount? Sabi nung JR, attend po kayo ng product demo. Attend ng demo. Hindi alam ang kasunod, marketing plan. Hindi nila alam na yung kasunod, sabi niya sa akin, alam niyo sir, umattend kami ng demo. Hindi namin alam, may marketing plan pala. Nung nakita namin yung marketing plan, ang ganda pala ng negosyo, nag-7 heads kaagad kami. Ano yung ibig sabihin? Ano, paano na-recruit yun? Sa OPP o product? Kaya dito, may mga marirecruit kayo, hindi nyo marirecruit. Pero pagka gumaling sa product, bigla nyo marirecruit. Kaya dapat, naniniwala kayo sa produkto natin. Yun yung power ng leverage. Karpentero siya, pero nakuha niya kontraktor, o di parang na rin siyang kontraktor. Tama ba? Kaya minsan, nasa pagre-recruit nyo yan eh. Hindi ka madaldal. Yung na-recruit mo, lintik dumaldal, o di parang ang daldal mo na din. Di ba minsan may marirecruit ka, mas madaldal pa sa'yo eh. Yung natutulog na, dumadaldal pa, mga ganon. Yung pagka sumasakay ng jeep, ang binibilang, 1-5, 1-5, 1-5. Diba? Mga PNR, alam niyo yung PNR? PNR, pusakal na recruiter. Lahat na masalubong sa palengke, nire-recruit, mga ganyan. So, hindi nyo masasabi, kaya you have to believe. Ano pa? You have to believe in your uplines. Okay? Part of having a good learning attitude, dapat nakikinig kayo sa upline ninyo. Follow your uplines, please. Maraming mga nag-fail sa negosyo to kasi matitigas ang ulo.
Minsan feeling nila magaling pa sila sa upline nila. So please, in this business, please humble down and believe in your upline because your uplines are your best route to success. They are your roadmap to success. They know better. Sila yung mag-guide sa inyo eh. Kaya dapat you trust your upline, naniniwala kayo sa upline nyo, you follow your upline. Dito, pagka magaling kang sumunod, madali ka magiging successful. Marami mga distributor, bago sumunod, nag-a-analyze muna. Pag pinagawa si upline, i-analyze muna niya. Tama ba yun? Tama ba? Kaka-analyze, napaparalyze. Ang tawag dyan, analysis, paralysis. Totoo yan, yung mga magagaling na tao, they keep on analyzing. Yung mga hindi magagaling, hindi na nag-iisip, ginagawa na lang, kaya may resulta sila eh. Doon sa mga magagaling, isip ng isip, o yung kakaisip, walang result. Nakuha niyo ba? At the same time, uplines, you should also believe in your downlines. Siyempre, di ba, yung downlines natin, paano nyo hindi nyo naman siguro re-recruitin niya kung hindi kayo naniwala sa kanila. And please, being a networker, it's your moral obligation to share these people, to share this business to everybody. To every people you come in contact with. Huwag kayong mamimili. Moral na obligasyon natin na ikwento tong negosyong to sa kahit sino mang tao na makikilala natin, irrespective kung ano background nila. Moral na obligasyon mo yun. Bye. Kasi maganda tong negosyo eh. Can you imagine kung namili kayo ng recruit? Can you imagine kung ang training sa Global mamili ka ng recruit? Eh di sana wala nang nag-recruit kay Leo Caduyak. Di sana wala nang nag-recruit kay Wilfredo. Di sana wala nang nag-recruit kay, kay Johnny Formentera. So give everybody a chance because for all you know, ang naghihintay na agila sa grupo mo, yung mga pinakasimpleng taong nasa paligid mo rin. Ang negosyo nito, very ironic. Very ironic yung negosyo kasi minsan kung sining iniisip mong maniniwala sa'yo, yun ang hindi naniniwala. Minsan yung iniisip mo naman, wala ka kwenta-kwenta, yung pala agila mo. Kaya huwag nyo ma-overlook, give everybody a chance. At pag nagkaroon kayo ng downline, tulungan nyo. Because your success in this business will highly depend sa mga numbers ng tao na matutulungan ninyo. The more downlines you help na makaakyat, the more naaakyat ka. The more na inisip mo sarili mo dito, the more hindi ka aakyat. Kaya ang i-empower mo yung mga downlines mo. Yung mga downlines mo ang umangat. Mahirap yung pag yung mga downline ninyo, nagsisimula ang commitment dito, hindi, nagsisimula ang commitment mo dito bilang upline pag ang downline nyo nag-pay in. Some sponsors, nag-stop o hihinto ang commitment pag nag-pay in ang downline. Meron akong mga kilalang mga sponsors, ganito eh. Oh. Pag yung downline, first time, na na-recruit, nagustuhan yung negosyo, magsi 7 heads. Kaya yung pang 7 heads niya, ni-loan sa SSS. So sasabihin ngayon ng downline, apply. Next week palalabas yung loan ko, magsi 7 heads ako. Si upline ngayon, lintik makapollow up yun. Araw-araw, nagtitext, sa coffee tayo, coffee. Punta ka sa office, tuturuan kita. Ay, gano'n. 1 week na gano'n. Pag lumabas na yung loan, bumili na ng global package, 7. Eto na. Hindi na nagpa-follow up yung upline. Pag nag-follow up yung downline sa upline, upline, coffee tayo. Alam mo sasabihin ng upline, who you? Awa-awa naman. Guys, ang sinasabi ko dito, pag yung mga downline nag-pay in, hindi natin alam kung saan nila kinuha yung pang-global package nila.